edukasyon. Candon City Division, tara na! Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa Tiradpas Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Jenida at ako'y narito upang gabayan kayo sa ating leksyon para sa episode natin ngayon sa asignaturang Pilipino sa ikatlong baitang. Handa na ba kayong samahan ako upang matuto? Ngayon, bago tayo mag-umpisa, ihanda ang sarili sa panunood at pakikinig. Gayon din ang inyong lapis at papel para sa pagsusulit ng ating gagawin mamaya. Handa na ba kayo? Tara na! Sa araw na ito, ating alamin ang leksyong base sa Most Essential Learning Competency na pagtukoy sa mga salitang magkakatugma. At ito ay may layuning natutukoy ang mga salitang magkakatugma. Bago tayo dumako sa ating leksyon, atin munang basahin ang mga pangkat ng salita at hanapin ang dalawang salitang magkasintunog. Ilaw, dalawa. Dilaw, isa. Anong dalawang salita ang magkasintunog? Magaling! Ang dalawang salitang magkasintunog ay ilaw at dilaw. Pangalawang bilang. Kulisap, kamay, kisame, buhay. Anong sagot natin mga bata? Tama! Kamay at buhay. Pangatlong bilang. 6. Piso, pusa, at tanim. Ang sagot natin ay 6 at tanim. Pang-apat na bilang. 2, 7, puto, at lata. Magaling! Ang dalawang magkasintunog ay 7 at puto. Pang-5 bilang. Utak, putik, batas, at patak. Anong sagot natin? Mahusay. Ang sagot natin ay utak at patak. Ngayon mga bata, pagmasdan ang larawan. Ano ang makikita dito? Tama! Ito ay mga pagkaing masusustansya. Sa araw na ito, ating babasahin ang isang tula. Makinig mabuti para inyong masagot ang mga tanong pagkatapos kong mabasa ito. Ang pamagat ng tula natin ay Ang Batang Malusog ni Lenore B. Majestan. Ang wastong nutrisyon, iyong bigyang tuon, pagkain ng masustansya upang laging masaya. Bilin ni nanay, kumain lagi ng gulay, nagpapaganda ng katawan, matibay na buto at kalamnan. Nariyan pa ang gatas sa batay nagpapalakas. Kumain din ng itlog upang ikaw ay lulusog. Nagustuhan ba ninyo ang ating tula mga bata? Ngayon, ating sasagutin ang mga tanong tungkol dito. Unang tanong, ayon sa tula, ano ang binigyang tuon ng bata? Tama! Ang binigyang tuon ng bata ay ang wastong nutrisyon.
Pangalawang tanong, kaninong bilin ang kumain lagi ng gulay? Magaling. Ang pagkain lagi ng gulay ay bilin ni nanay. Pangatlong bilang, ayon sa tula, anong pagkain ang nagpapalusog? Tama, ang pagkain nagpapalusog ay itlog. Pang-apat na bilang, ano ang mangyayari kung kakain ng masusustansyang pagkain? Mahusay, kapag kumain ng masusustansyang pagkain ay lalakas. At panglimang tanong, ano-ano ang mga salitang magkakasintunog na makikita natin sa tula? Narito ang mga salitang magkakasintunog. Nutrisyon, tuon. Masustansya, masaya. Nanay, gulay. Katawan, kalamnan. Gatas, nagpapalakas. At itlog, lulusog. Ang mga salitang nabanggit ay tinatawag nating mga salitang magkasintunog o mga salitang magkatugma. Ang mga salitang magkatugma ay mga salitang magkakapareho ang tunog sa huling pantig ng bawat salita. Tulad ng mga salitang lata at bata na parehong magkatugma sa huling pantig. Kadalasan sa tula natin makikita ang mga salitang magkakatugma na makikita natin sa hulihang bahagi ng bawat linya. Tulad ng tulang ating binasa. Balikan natin muli at pag-aralan kung paano nagkatugma ang mga salita. Ang on sa nutrisyon at on sa tuon. Ang dalawang pantig ay makikita sa huling bahagi ng salita at ito ay mayroong pagkakaparehong tunog na tinatawag nating magkasintunog o mga salitang magkatugma. Ang siya, ya, masaya, ya, nanay, ay, gulay, ay, katawan, an, kalamnan, an, gatas, as, nagpapalakas, as, at itlog, og, lulusog, og. Narito ang iba pang mga halimbawa ng mga salitang magkakatugma. Alak, balak, akda, isda, baga, daga, balita, talata, katha, likha, laman, yaman, pulo, gulo, puso, nguso. Tandaan natin mga bata, ang salitang magkakatugma ay tumutukoy sa mga salitang magkapareho ang tunog sa huling pantig. At kadalasan sa tula natin makikita ang mga salitang magkakatugma. Ngayon, dumako na tayo sa pagsasanay. Panuto. Pagtambalin ang mga salitang katugma sa hanay ba ng mga salitang nasa hanay a. Mayroon kayong 30 segundo upang sagutin ang ating pagsasanay. Tingnan natin ang mga tamang kasagutan. Ube,
adobe, hari, puri, bola, lola, maingat, kasalungat, tatay at nanay. Ngayon ay ating babasahin ang isang tula. Pagkatapos nito, ating sasagutin ang mga katanungan tungkol dito. Ang tulang ating babasahin ay pinamagatang Kaibigan ko ni Lenore B. Majestad. O aking kaibigan, kasama ko kahit saan, maging araw o gabi man, lagi kang naririyan. Sa oras ng kagipitan, ako ay iyong malalapitan. Problema ay pag-uusapan upang ito ay masusolusyonan. O aking kaibigan, lagi mong tandaan, ikaw ay aking kayamanan at mamahalin ko kailanman. Atin ngayon susukatin ang inyong kaalaman tungkol sa tula. Unang tanong, ano ang pamagat ng tula? Tama, ang pamagat ng ating tula ay Kaibigan ko. Pangalawang tanong, sino ang kasakasama ng tauhan sa tula? Magaling! Ang kasakasama ng tauhan sa tula ay ang kanyang kaibigan. At sa ating pangatlong tanong, ano ang sinolusyonan ng magkaibigan sa tula? Ang sinolusyonan ng magkaibigan sa tula ay ang kanilang problema. Sa pang-apat na bilang naman tayo ngayon. Ano ang nais ipahiwatid ng pahayag na ikaw ang aking kayamanan? Ang ipinahihiwatid na pahayag ay mahalaga siya sa buhay niya. O ibig sabihin, ang kanilang kaibigan ay mahalaga sa kanya. At sa panglimang tanong, ano-ano ang mga salitang magkakatugma na makikita natin sa tula? Ang mga salitang magkakatugma natin sa tula ay kaibigan, saan? Gabiman, naririyan. Kagipitan, malalapitan. Pag-uusapan, masusolusyonan. Kaibigan, tandaan. Kayamanan, kailanman. Ngayon, ating aalamin ang inyong kaalaman tungkol sa leksyon natin. Ilabas ang inyong lapis at papel para sa pagsasanay. Piliin ang titik ng salitang katugma sa bawat bilang. Unang bilang, prutas. A. Sabon. B. Gatas. C. Plato. Ang tamang sagot natin ay B. Gatas. Pangalawang bilang, mahina. A. Hapon. B. Makinis. C. Pahina. Ang tamang sagot natin ay titik C. Pahina. Pangatlo, malusog. A. Mesa. B. Kunting.
C. Nabusog. Anong sagot natin mga bata? Ang tamang sagot natin ay C. Nabusog. At pang-apat na bilang. Katawan. A. Pakwan. B. Kaway. C. Tumawa. Ang tamang sagot natin ay A. Pakwan. Panlimang bilang, pandemya. A. Pandesal. B. Akademya. C. Baso. At ang tamang sagot natin ay B. Akademya. Nakuha niyo ba lahat mga bata? Magaling! Sana ay nakaragdag kaalaman sa inyo ang leksyon natin sa araw na ito. Laging tandaan mga bata itong isang paalala. Tumugma ka sa kung ano ang tama at dapat. At huwag sasalungat lalo na kapag ito ay mali. Nang sa huli ay hindi magsisisi. Ako, si Teacher Jenida, ang inyong tagapagturo. Salamat sa pagkikinig. Hanggang sa muli. Paalam mga bata. Narito ang ating mga sanggunian.